it will come back to you. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, it will come back to you. When you give to the Lord. Give it love, give it love, give it faith, give a joy and a smile on your face. Give us the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. Give, it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Hallelujah. Isa pa po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. To God be all the glory. Praise the Lord. Ayan. Purihin po ang Diyos. Marami pong upuan dito sa harapan. Praise God. Ayan. Papasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Salamat po. At ang Diyos ay sinasamahan tayo sa ating mga pananalangin at pagsamba. Glory to God. Nagpapatuloy po yung ating mga gawain kapag Tuesday ay meron po tayong online na pag-aaral ng salita ng Diyos. At kapag Biyernes ay meron po tayong prayer meeting. Ano po, palakasin po natin yung ating gawaing ganito. Ano po yung ating prayer meeting. Is the Lord. Marami po tayong bisita. Ano po? Praise the Lord. Si Brother Ronald Alan Lacson. Nandun po ba? Ayan, nandun po. Gayon din po si May Lacson. Rachel Jean. Ano ba si Ma'am? Ayan, hello Ma'am. Kasama ko po siya sa senior high school. Ano po si Ma'am Rachel. Tapos si Brother Jeremiah Garcia. Tama po ba? Ayan. Welcome po kayo. Doris Gutierrez. Doris, Sister Doris. Ayan, nandun po. Ayan, welcome po kayo rito. Tapos, ito po, ano po ba to? Mina? Yung po munang Christopher. At saka po si, ayan, praise the Lord. At saka po, ano po to? Ruth, yan, si Sister Ruth Lacson din po. Yan. Welcome po kayo sa ating pagsamba. Pamilya po ni Sister Marilu Lacson. Praise God. Welcome po kayo. Yan. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Kayo po ay welcome sa ating pong pagsamba ngayong umaga. At hindi lamang ngayong umaga, marahil sa mga susunod po na linggo. Ayan. Kung meron po kayong mga Bible, ay buksan po natin sa Exodus 32, verses 1 up to 10. Tayo pong lahat ay tumayo. Exodus 32, verses 1 up to 10. Ayan. Magbabasa po ako sa New International Version. Exodus 32, verses 1 up to 10. Ito po ang salita ng Diyos.
Exodus 32, verses 1 up to 10. When the people saw that Moses was long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, "Come, make us gods who will go before us. As for this fellow Moses, who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him." Aaron answered them, "Take off the gold earrings that your wives, your sons, and your daughters are wearing, and bring them to me." So all the people took off their earrings and brought them to Aaron. He took what they handed him and made it into an idol cast in the shape of a calf, fashioning it with a tool. Then they said, "These are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt." When Aaron saw this, he built an altar in front of the calf and announced, "Tomorrow there will be a festival to the Lord." So the next day the people rose early and sacrificed burnt offerings and presented fellowship offerings. Afterward, they sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. Then the Lord said to Moses, "Go down, because your people, whom you brought up out of Egypt, have become corrupt. They have been quick to turn away from what I commanded them and have made themselves an idol cast in the shape of a calf. They have bowed down to it and sacrificed to it and have said, 'These are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt.' I have seen these people," the Lord said to Moses, "and they are stiff-necked people. Now leave me alone so that my anger may burn against them and that I may destroy them. Then I will make it, and I will make you into a great nation." Hallelujah. Let us pray. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil Ikaw ay Diyos na mabuti, Diyos na puno ng habag at biyaya sa amin. Salamat sa mga pagkakataon, O Diyos, na kami po ay sinasamahan mo ng iyong banal na Espiritu sa aming mga pananalangin, sa aming mga pag-aawit. Salamat, O Diyos. Patuloy na maranasan namin, O Diyos, ang iyong pagkilos, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Manahan ka, O Diyos. Ipuin mo ang aming mga puso at Ikaw ang magbigay ng mensahe sa bawat isa po sa amin ngayong umaga. We pray nang ang iyong mga salita ay may pangaral ng tama, may pangaral na makapangyarihan na tayon sa iyong kalooban. Kami po ay nagpapasakop sa iyong kapangyarihan at sa kapangyarihan ng iyong mga salita. And Lord, we continue to honor you and to praise you, Lord God. Hallelujah. All glory and honor belongs to you. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Nag-struggle na po ba kayo sa impatience? Yung parang mayroon kang ipinapanalangin pagkatapos matagal bago dumating. O kaya hanggang ngayon wala pa. At marahil tayo pong lahat ay nag-struggle na dun sa kawalan ng pasensya. Naghintay na tayo marahil sa isang linya na hindi po nagmo-move yung linya. At para bagang yung mga nasa loob na mayroong dapat gawin na trabaho ay parang nag-uusap lang. Naiinip po tayo. O kaya mayroon po tayong hinihintay na report ng doktor na mayroon kang dinaramdam sa iyong katawan and yung report ay, kung halimbawa yan ay, yung mga, yung pag tinitest ka sa cancer, mga ganon. Biopsy.
nag-biopsy, tapos matagal lumabas yung biopsy. We wait in fear for a doctor's report. O kaya, we wonder what happened to a promotion na hinihintay natin. Ano po? Marami pong teachers dito, hinihintay yung kanilang ACP, naiinip. Si Moses po, ang context po nito ay, si Moses ay pumunta po sa Mount Sinai, tinawag ng Diyos. At nasa Mount Sinai po siya for 40 days and 40 nights. At naiinip po yung mga Israelites. Ang katotohanan po, sobrang mainipin ng mga ito. Bakit kamo? Kasi po, doon po sa paglabas nila from Egypt, sa time na ito, na si Moses po ay nandun po sa Mount Sinai, and 40 days po siya doon. Nung matapos po yung 40 days, from paglabas po nila ng Egypt hanggang dito sa panahong ito, 90 days lang. 90 to 100 days lang ang pagitan. And he has been on Mount Sinai for 40 days receiving the law of the Lord. Ang mga Israelites po, they have experienced miracles from the Lord. Doon po sa Egypt, doon po sa mga plagues. 10 plagues na naranasan po ng mga Egyptians pero hindi nila naranasan. Great miracles, signs and wonders from the Lord. Nakita nila yon. Nakita ng kanilang dalawang mata ang paghati ng Diyos doon po sa Red Sea, and they crossed the Red Sea. Ang sabi po ng salita ng Diyos, on dry ground. Nakita nila yon. They have experienced the provision of God ng tubig. Doon sa Exodus 15, dumating po sila doon po sa ilog ng Mara. Ang tubig ay napakapait. Ang Diyos, nung inutusan po niya si Moses, sabi niya, iitsa mo ang iyong tungkod doon sa ilog, at ang nangyari po, ang tubig ay naging matamis. Na-experience nila yon. Na-experience po nila sa Exodus 17, I think, yung pong nawalan din sila ulit ng tubig at sabi ng Diyos kay Moses, hampasin mo yung bato na nandoon. At nung hinampas po ni Moses yung bato, ang sabi po ng Biblia, water gushed out from the rock. Na-experience po nila yan. Dito po, sa Exodus 32, nainip sila. Nainip sila. They grew restless. They were impatient. They became impatient. They were anxious. And in their uncertainty, kasi sabi ng verse 1, when the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, tinawag kasi ng Panginoon. They were so long in coming, Moses was so long in coming from the mountain, they gathered around Aaron and said, come, make us gods who will go before us. Sabi nila kay Aaron, gawan mo kami ng Diyos. Hindi ba nila naalala yung ginawa ng Diyos? In their uncertainty, hindi naman nawala yung desire nila to worship, tama? Pero misdirected yung worship nila. Ang object ay hindi ang Diyos, kundi yung gusto nila na maging Diyos sa kanilang buhay. They ask Aaron, make us gods who shall go before us. At ang resulta po nito ay disaster. Disastrous results in abandoning God for a gold calf. Golden calf. How easy
for people to forget in such a short time the God who delivered them and protected them. At alam po ba ninyong hindi lang sila, kung minsan tayo rin. We have a short memory of the goodness of God. When people encounter delays, and when God seems silent, mayroong spiritual silence, the fallen tendency of man is to replace the unseen, sovereign God with visible and controllable substitutes. Kagaya po ng Israel. Ang mensahe po ang pamagat, disastrous results of abandoning God. Verse 1. When the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron. Remember Aaron, siya po ay kapatid ni Moses. Si Moses bunso po. Ibig sabihin, kung titingnan mo yung ano niyan sa family, yung authority nito mas. Kaya lang, ang tinawag ng Panginoon si Moises. They gathered around Aaron and said, "Come, make us gods who will go before us. As for this fellow Moses who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him." Nabanggit ko po kanina, 3 buwan lang ito. Si Moses, 40 days siya doon sa Sinai. Ano po? 3 months lang ito. Hindi ba nila nakita ang ginawa ng Panginoon? Hindi ba nila maalala yung mga ginawang kamangha-mangha ng Diyos sa kanilang mga buhay? At sasabihin nila kay Aaron, "Come, make us gods who will go before us." Anong magagawa ng mga ginawa ng kanilang mga kamay? They were impatient. The people became impatient because Moses was delayed. At instead po of trusting God's timing, they demanded Aaron to make them gods, to lead them. They had experienced God's presence in the past. They have experienced the protection of the Lord. Pero 40 days lang na alam naman nila na tinawag ng Diyos si Moises, doon, kasi silang pumunta doon eh. Sila nandun po sa paanan ng Sinai. Nandun sila nagkakampo. 40 days pa lang. 40 days. Nakalimutan na nila ang experiences nila sa Panginoon. Nakalimutan nila ang kapangyarihan ng Diyos, ang protection ng Diyos, ang provision ng Diyos. Nakalimutan ko pala. Nagpo-provide ang Panginoon dito for those 90 days. More or less, 90 to 100 days. Ang Diyos po ay nagpapaulan ng pagkain. Yung mana na tinatawag, nagpo-provide ang Panginoon sa bawat araw sa kanila. Hindi nila makita yon. They grew impatient. Sabi nila, "Make us gods who will go before us." Ito po ay abandonment ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Pinapakita po nito ang kawalan po nila ng pagtitiwala sa Diyos. Naguluhan sila. They confuse God's silence with God's yung silence ng Panginoon. Para bang inisip nila, wala ang Diyos. Absent ang Diyos. Kailan pa naging absent ang Diyos? Kailan pa naging absent ang Diyos sa buhay mo? Hindi po nag-a-absent ang Diyos. Parati siyang present sa buhay po natin. Amen. They confused God's silence. Doon sa naisip nila, absent ang Panginoon, wala ang Panginoon. By the way, yung
Even yung silence ng Diyos ay mayroong mensahe. Alam po ba ninyo that in between ng Malakay, the last book of the Old Testament, at saka ang libro ng New Testament, ang Matthew, in between Malakay and Matthew, was 400, more than 400 years ang pagitan. Walang mensaheng Diyos. At pag walang mensaheng Diyos, that would be the darkest time. Pag walang mensahe. Pero salamat sa Diyos dahil po sa ating panahon, mayroong mensaheng Diyos, mayroon tayong pinapangaral na salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nasa atin. Ibig sabihin, hindi ito panahon ng habang naipapangaral ang salita ng Diyos, parati pong may liwanag. Amen. Amen po ba? God is never absent. And God has never abandoned them. Ang katotohanan po, ang Diyos, ninanasa ng Diyos, na sila ay bigyan ng mga panuntunan upang sila ay makapamuhay, ng masagana, makapamuhay ng maayos, na iba sa pamumuhay ng mga tao nakapaligid doon po sa kanila. Ang katotohanan po, ang Diyos ay binibigay niya ito kay Moises upang si Moses po ay ibigay ito upang ang mga panuntunang ito ay kanilang ipamuhay upang sila ay mapagpala, upang sila ay makapamuhay na mayroong tahimik at komportable, na mayroong relasyon sa Diyos at nagpapakilala ang Diyos sa pamamagitan ng mga ibinibigay niyang mga salita na binibigay niya kay Moises. God desires to give them the commandments for them to live by. Ang paghihintay, it tests our faith. Amen. Nabanggit ko po kanina yung meron tayong mga pinapanalangin na wala pa. It tests our faith. At sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, there are seasons of waiting. At hindi natin pwedeng pasubalian po yun. Mararanasan natin yan. Hindi pwedeng sasabihin natin, Lord, huwag na akong dumaan sa mga seasons of waiting. Ipaparanas po ng Panginoon ang mga seasons of waiting na yan so that we can appreciate the presence and the power of God during those seasons of waiting in our lives. Kapag maranasan natin na ang pagliligtas ng Panginoon, ang pagpapala ng Panginoon doon po sa mga seasons of waiting na yon, we can appreciate what He has done. There will be seasons of waiting kapag hindi po immediately ma-receive natin yung mga answer sa ating mga panalangin. Pero ako po'y naniniwala even sa mga answer ng Diyos, parati ko pong binabanggit ito, that even for those answers ng Panginoon na no sa ating mga buhay, ay ang intention pa rin ng Diyos ay ibigay yung mas higit na kasagutan. Kahit no ang sagot niya. Mayroong inilalaang maganda at mabuti ang Diyos. Kahit ang answer po niya ay no, doon sa prayer request natin. Naniniwala po kayo doon? Amen. We must be patient. Ang mga Israelita, nasan si Moses? Come, make us gods who will go before us. Hindi man sila nahiya kay kay Aaron. Kasamang leader ni Moises ito. Pagkatapos, kapatid pa niya. Sabi nila, tinawag lang, punta ka rito. Come, make us gods who will go before us. As for this fellow Moses, who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him.
we must be patient and continue to trust in the Lord. Huwag po nating hayaan yung mga delayed answers, yung mga in-expect natin na mga answers, ang tagal naman, o kaya inisip natin, wala tayong answer. God will always answer. He will say yes, He will say no, He will say wait. Huwag nating hayaan po na ang mga delayed answers natin ay i-force tayo na palitan natin ang pananampalataya sa Diyos at palitan ng golden calf. Why? Its ending would always be tragic. Mag-advance po ako sa verse 35. And the Lord struck the people with a plague because of what they did with the calf Aaron had made. Huwag mong ipagpalit dahil meron kang delayed answer. Huwag pwersahin ng iyong kalagayan, napalitan mo ang Diyos, palitan mo ang pananampalataya ng golden calf. Quote-unquote, golden calf. Because its ending is tragic. Ito pong tanong, are you in the time of waiting? Ito po, alam natin ang kasabing ito. God's delay is not God's denial. And I believe even those denials ng Panginoon, alam po niya hindi makakabuti sa atin, tanggapin natin yun. Parati nating tanggapin ng kalooban ng Diyos. Amen. Trust His timing. He plans. He always plans for the best. Para po sa inyo. Para sa atin. Amen. Ang sabi po doon sa mga susunod na verses ay ito, Aaron answered them, take off the gold earrings that your wives, your sons, and your daughters are wearing and bring them to me. So all the people took off their earrings and brought them to Aaron. He took what they handed him and made it into an idol cast in the shape of a calf, fashioning it with a tool. They said, these are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt. Hindi ko po alam kung yung mga earrings na yan ay yung ginawa ni Aaron ay kasing talagang laki ng baka. Hindi ko po alam. Ang dami naman, kalaki naman na ginto na yan. O marahil yan po ay imahe na maliit ng konti. I do not know. Ano po? Pero ang maliwanag po dyan ay mayroong imahe na ginawa po si Aaron. He collected the people's gold, made a golden calf. At ang golden calf po, it represented, it's not just it is not just a statue. Bakit po? Kasi ang golden calf na yan, it revealed a misplaced trust and devotion. Misplaced dahil dapat ang kanilang tiwala ay sa Diyos. Hindi po sa ginawa ng kanilang mga kamay na golden calf na ito. Amen po ba? Amen. An idol, or this specifically, this golden calf, ang isang idolo po, out of their own gold, kasi di ba, maliwanag po yan, kinolekta yung mga gold, at pagkatapos ay ginawang calf, golden calf, out of this gold, mayroong imahe ng golden calf, at ang idolo na ito, out of their own gold, will not demand repentance. Ang calf na ginawa nila, magdidemand siya, mag-uutos, magsisi kayo. Ang golden calf na ito,
Dinidemand ba niya na, isacrifice ninyo ang buhay kagaya ng sinasabi ng Romans chapter 12 verses 1 and 2, that our lives should be a living sacrifice? A golden calf, this golden calf cannot command obedience. This golden calf cannot issue moral standards or judge sin. At marahil, ito yung gusto ng mga Israelites. Kasi ito ay static, ito po ay hindi nagsasalita. Ang nire-require po kasi ng Panginoon ay repentance. Ang nire-require niya ay mag-sacrifice. Ang nire-require po ng Diyos ay obedience. Ang nire-require po ng Diyos ay ang mga mananampalataya ay mayroong high moral standards. At ang Panginoon, hate niya po ang kasalanan. Ang Diyos na nagligtas po sa kanila, pinalitan nila ng something that they themselves have created. Gusto po nila ng isang idolo whom they can see and they could manage. Ibig sabihin po, ang kanilang mga puso ay corrupted from the first place. In the first place, corrupted ang kanilang puso. At dahil po doon, nung sila may magdesisyon na sila ay, sabi nila kay Aaron, come make us gods, at si Aaron, siya po ay gumawa nito. Their minds and their hearts na corrupt po. Verses 6 up to 8, ang sabi, so the next day, the people rose early and sacrificed burnt offerings and presented fellowship offerings. Kasi sabi ni Aaron, bukas, yung verse 5, tomorrow there will be a festival to the Lord. Magkakaroon pa ng festival. Pag festival, maiisip mo, masaya. Yun ang gusto ng mga tao. Excited sila. Bakit? Sa verse 6, so the next day, the people rose early. Di pa sila excited niyan? Excited pa nga kaysa sa inyo na pumunta ngayon dito. Mas excited sila. And sacrificed burnt offerings and presented fellowship offerings. Pag sa Panginoon, nagko-complain sila. Pero dito sa golden calf, mayroon silang burnt offerings, fellowship offerings. Susunod. Tingnan natin yung susunod na sentence. Afterward, they sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. Pag-revelry po revelry. Nung pong ang kanilang mga puso ay makorap, bakit po natin alam na korap yan? Ang Lord mismo nagsabing nakorap sila. Sa verse 7, then the Lord said to Moses, go down, because your people whom you have brought up out of Egypt have become corrupt. Di ko nakorap sila. Sabi ng Panginoon. At makikita natin dyan sa istorya na talagang nakorap po sila. Pinalitan po nila ang makapangyarihang Diyos na dapat sana ang kanilang pananampalataya ay nasa Kanya. Pinalitan ng isang golden calf. They have replaced self-surrender with self-indulgence. Imbes na ang buhay nila ay isuko sa Panginoon at sumunod dun sa nire-require ng Panginoon sa kanila pong mga buhay, ang gusto nila ay self-indulgence.
Ang ginamit po na word dyan ay revelry. They have indulged in revelry. Their concern is or was satisfying the flesh. Food, sabi niya, no? Sacrifice, binanggit po dyan yung they sat down to eat and drink. Their concern is satisfying the flesh and indulge in revelry. Ang sabi po, tiningnan ko yung, I have an idea of revelry, pero gusto kong basahin itong binigay na definition po ito. Lively and noisy merrymaking, often involving drinking, dancing, and singing at a party. Alam po ninyo, kung babasahin mo po in between the lines ito, indulging in revelry, mayroon ding mga sexual na ginagawa po within this revelry. They have become corrupt. They have indulged in revelry. They have indulged in the flesh. Imbes na isurrender na kanilang buhay dahil doon po sa impatient sila. Imbes na surrender ang buhay nila sa Panginoon. They want to satisfy the flesh. They have indulged in revelry. They have made themselves an idol. Pastor, tayo wala namang idol. Kristiyano tayo. But did you know that an idol is anything that occupies the place that belongs to God? An idol is anything that occupies the place that belongs to God. Today's idols can be your career. Inuuna mo kaysa sa Diyos. It can be your possessions. Inuuna mo kaysa Diyos. Kaysa sa Diyos. Yung pera mo sa bangko, inuuna mo kaysa sa Diyos. Yung tagumpay mo, inuuna kaysa sa Diyos. This can be idols. Pero sana wala dito. Amen. At marami pang iba. It is anything that occupies the place that belongs to God. Mayroon ba sa atin? It can be something, it can be a person. It can be dreams. Ang mga ito, nabanggit ko po, mga career, possessions, money, success, etc. None of these are necessary evil. Hindi ko po sinasabing huwag niyong ipurso career niyo. Ay, sabi ni Pastor, huwag na. Hindi ko po sinasabi yon. None of these are necessary evil. Pero kapag ang mga ito po, they become more important to us than God, it becomes dangerous. It becomes evil. Pag inuuna mo kaysa sa Diyos. Why? It becomes a golden calf of your life. It becomes an idol. Ang golden calf po, it was a false substitute. It was an idol. Ano po? At ito pong idol na ito, maliwanag po, it was their own making. At dahil po dyan, nawala ang kanilang pananampalataya sa Diyos. It led them astray. It was because their hearts are corrupt and have been corrupted. And God has to judge them. Yung verse 35 po. And the Lord struck the people with a plague because of what they did with the calf Aaron had made. Magtataka ka, si Aaron, bakit pumayag siya?
Was he not a leader together with Moses? Aaron was supposed to lead God's people, but he compromised. He compromised. Palagay ko, pinlis na yung mga tao dito eh. Na-stress siya sa mga tao. They gathered around Aaron and said, imagine po, marami po ito. 2.5 million. O sabihin natin yung mga leaders ng mga represented ng mga bawat tribo. Pinuntahan siya. They gathered around Aaron. Nag-compromise po siya. He was supposed to lead God's people. But instead of correcting them, he gave to their demands. Compromising leaders lead people to destruction. Ang leadership po, it requires courage. Leadership in the church especially. Hindi pwede, kada sabihin po ng mga karamihan ng mga tao, itong gawin mo, pastor. Itong gawin mo, ito. Kung hindi kalooban ng Panginoon, kung maganda yan, kalooban ng Panginoon, pag-pray natin, pag-usapan natin. Pero kung hindi kalooban ng Panginoon, pagkatapos, oo ng oo. Leadership requires courage. Si Aaron po, he knew the people were wrong. Nung pa lang sila, nandun po sila sa Egypt, gumawa ng mga kamangha-mangha ang Panginoon. At yung sila po, siya bilang kapatid po ni Moses, bilang kasamang leader, alam niya, ano po, yung nire-require ng Diyos. Bagamat wala pa po yung mga 10 commandments, wala pa yung mga ibang laws na binigay po sa Leviticus. Pero alam niya na ito po ay evil, na alam po niya ito ay mali. They were wrong. These people were wrong, yet he followed them. Hindi po pwede na kung ikaw ay leader, you cannot always ask, what does everybody want? What is the pleasure of the body? Tapos magbobotohan. Tapos yung pinagbotohan pala ay hindi kalooban ng Panginoon. Ang dapat tinatanong ng isang leader, what does God want? What does God want? Parati ko pong binabanggit ang church po ay kay Jesus Christ. Jesus should always be the center of this church. Kung ano ang kalooban ng Diyos. Kahit gusto lahat natin, hindi kalooban ng Diyos, dapat ang masunod ang Diyos, ang Panginoon. Amen. Kaya po ang kasabihang Vox Populi, Vox Dei, mali sa konteksto natin. Hindi po ang boses ng Diyos o ang boses ng mga tao ay boses ng Diyos. Hindi po. Vox Populi. Ang katotohanan po, madalas ang boses ng Diyos, ang kagustuhan ng Diyos, kokonti yung nakakasunod. Kokonti yung mga nag-a-agree. Popularity must never become more important than the voice of God. Popularity must never be important than obedience to God. Amen. Ang crowd po, they wanted a golden calf. Make us a God or make us gods. Ang sabi po nila, the crowd wanted a golden calf. God wanted faithfulness and obedience sa kanyang mga anak. But Aaron chose the crowd. He
chose the crowd. Na-pressure siya, marahil. Ang isa pong pastol, he cannot simply follow the sheep wherever they want to go. Ang mga tupa po ay, sabi nila, they are nearsighted. Yung malapit lang, kung saan lang sila kumakain, yung nag-graze. Sa nag-graze, yun lang ang nakikita nila. Nearsighted sila. At hindi nila nakikita yung danger. No? Kung sila ay nasa bundok, kung merong bangin, hindi nila nakikita yan. Kung merong pastol, no, he should redirect yung pong mga tupa. Hindi niya hayaan, no, kung saan sila pumunta, they will be in danger. Hindi po pwede na kung saan ang gusto ng mga tupa, dun ang pastol. Hindi pwede. Para saan pa ang kanyang tungkod? Hindi ba't para yan ay sawayin? Hindi ba't para yan ay turuan? Meron siyang staff, yung malaki, yung pong staff, meron din siyang rod. Pagdisiplina yon, yung staff, yung pang-direct niya. Ano po? If the sheep are heading toward danger, the shepherd must redirect them. Baka sasabihin po ninyo, Pastor, ako man leader kayong church. Baka i-raise ka ng Panginoon. Pero ito po, are you not a leader in your family as a parent? I will ask again, are you not a leader of your family as a parent? You are a leader in your family. You have a responsibility to guide your family to what is right and godly. Hindi po pwede sa isang magulang, hahayaan lang niya ang kanyang anak na hindi disiplinahin. Lalong-lalo na kapag nagiging adult na yan, siya na yung nagiging makapangyarihan, nagpapalit, siya yung mayroong mataas ang sweldo ngayon, siya yung may control, siya yung may boses. Hindi dapat ganon. Parents should have the responsibility to guide their children, even adults na po ang mga yan. Amen. Dahil kung hindi yan, kung hindi ka tatayo doon sa binigay na authority ng Panginoon sa iyo, mapapahamak po ang mga yan. It's in your hands. Pastors sa church, we must not compromise. Teachers, church leaders, we must not compromise. Parents should not compromise. You have a responsibility to guide your people, to guide your family to what is right and godly, even when it is unpopular. Even when it is, hindi po yan, parang hindi na-appreciate ng mga anak. But we need to stand firm doon po sa salita ng Diyos kung anong nire-require nito. Amen. Because one person's compromise can influence many. It can be for the good. But it can be the other way around. Aaron's compromise not only affected him, it affected the whole nation. It affected the whole nation. Huwag nating hayaan na inilagay na authority sa atin ng Panginoon to lead people, to lead our families, to lead the church.
ay dahil sa atin maapektuhan sila at malalayo sa Panginoon at mararanasan ng judgment. Bagkus, i-lead natin sila sa Panginoon. Amen. Ang influence natin ay mahalaga. Let us influence them para sa Panginoon. Amen. Ang leadership po ay influence. Ang sabi po ni John Maxwell, leadership is influence. If no one follows you and you don't have influence, you are just walking along the park. You're just walking along the park. Wala sumusunod sa'yo, hindi ka leader. Pero kung naniniwala, binigyan tayo ng Panginoon na leadership roles, leadership positions in the church and in our families to influence people, to influence our families for Jesus. Leadership carries a great responsibility. Meron tayong responsibilidad. Tatlo po in conclusion sa istoryang ito. 3 great dangers. Una, impatience. Impatience. Kapag para bagang ang Diyos ay malayo, hindi nagsasalita. Take note of the word para bagang malayo kasi hindi po malayo ang Diyos. Pero minsan, dahil pa iba-iba yung emotion natin, para bang malayo. Meron tayong mga kinakaharap na mga hamon sa buhay para bagang malayo ang Diyos. But God is never far. God is never distant. When God seems distant. When God seems distant, you wait. Wait. Huwag maging impatient. Impatience. One great danger. Pangalawa po, idolatry. Hindi lamang mga imahe o mga idolo, kundi mga bagay, mga pangarap, mga tao na inuuna natin maliban sa Diyos. When tempted to trust something else other than God, remember, the Lord is good. Remember God, what He has done in the past. And you can appreciate ng Panginoon kahit ni minsan ay hindi ka iniwan. Balikan mo ang buhay mo. Mayroon bang panahon na iniwan ka ng Diyos? Makapagpapatotoo ang marami, na kahit ni minsan na hindi kayo iniwan ng Diyos. When tempted to trust something else, remember God, remember His goodness, remember His promises. Not once na iniwan ka ng Panginoon. Amen. When people pressure you to compromise, stand firm in your faith. Amen. Stand firm in your faith. Ano yung pangatlong danger? Compromise. Impatience, idolatry, compromise. Makikita po natin dito. Ang pananampalataya natin sa Diyos, yan po ay angkor, angkla. Nung kami po ay pumunta sa isang isla. Ano yun? Yung last, sa Bataan, Corregidor. Minsan na pong nakapunta sa Corregidor. Parang ang daan dyan ay sa Maynila, tapos mayroong mga yate yata, pupunta. Pero hindi kami nag-yate. Nagbangka kami galing Bataan. Mas mura. Bagong pastor po ako noon. Nakakatakot. Akala ko malapit lang. Makikita mo lang siya dyan.
Pagkatapos, ang tagal pala ng biyahe. Tapos malalakas yung alon. Natatakot ako. Bago po ako nagpapastor noon. Tapos, doon po sa habang nagbabiyahe sa bangka, motorboat, nakita ko yung mga ibang mga bangka nasa gitna ng dagat. Hindi man inaanod ng alon. Ano? Mayroon pang mga angkla yun, anchor. Yung anchor po, siya yung nagpapa-stabilize doon po sa bangka. Siyempre, pag hangin doon, ay dadalhin niya bandang konti doon. Nakaharap doon yung bangka. Pag banda doon, baka mag-iiba lang ng posisyon. Pero hindi lumalayo doon. Bakit? Merong anchor. Merong angkla. Faith in God is our anchor. Sirkumstansya po ng buhay natin, mag-iiba yan. People in our lives, also, they will change. Circumstances change. People change. Our answers to our prayers may be delayed. Or maybe God will say no. And maybe now God may seem silent. But remember this, God doesn't change. Ang sabi po niya sa Malakay, I am the Lord. I do not change. Huwag niyong iiwan pananampalataya para lang sa golden calf. They are not worth it. Stand in your faith. Trust God. Trust God for who He is. And trust God for what He can do. Amen. Let's all stand po. We bow our hearts, we bend our knees. Holy Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, Amen. and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. Lord, we turn our eyes, we turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us clean hands. Give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands and give us pure hearts. Let us not lift our souls to one. Oh God, let us be a generation
generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Give us clean hands and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, pure hearts. Hallelujah. Jesus, pure hearts. Hallelujah. Let us not lift our souls to oh God, let us be, oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks, Hallelujah. who seeks your face, oh God of Jacob, who seeks your face, oh God Hallelujah. of Jacob. Turuan mo kami, Panginoon, maghintay sa inyo pong kalooban. Manatili kami, O Diyos, sa iyong kalooban, sa iyong presensya. Huwag mong hayaan, Panginoon, ng aming mga buhay ay masira o makorap dahil ang buhay namin ay hindi namin sinusuko. Bagkus, O Diyos, parati sa aming mga buhay, panahon ng aming mga buhay, anuman ang kalagayan, magpasakop kami sa iyong kalooban. Nihiling namin, O Diyos, na huwag kaming mag-compromise ng aming pananampalataya. Pagkus kami po ay tumayo ayon sa iyong panuntunan. Tumayo sa iyong mga salita, Panginoon, that we will stand firm on your word. That we will always trust the Lord, and will never abandon our faith, that we will always look upon Jesus, the author and the finisher of our faith. Marami pong salamat. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala, Panginoon, sa pamagitan ng mensaheng ito, that there are dangers in our faith. Dalangin namin, O Diyos, talikuran ng mga ito, iwasan, Panginoon. Magpatuloy kami sa aming paglilingkod at pananampalataya sa aming Panginoong Jesus. Hallelujah. Lord, we continue to honor you, to praise you. Salamat po sa iyong presensya. Salamat po sa iyong pagkilos. Patuloy na hipuin mo ang aming mga puso. And Lord, we all the glory, all the honor, and all the praises belongs to you. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Meron po tayong communion. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God.